Sige po. Sa unahan? Ay, may upuan isang Hinihingi ko lang po. Nagiging lang ako. Gandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na gabi na ng ating simbang gabi. Hinirang si Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa panaginip. Siya ang magiging tagapangalaga ng banal na mag-anak. Matapos niyang tanggapin ang mensahe mula sa anghel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na halinganin si Maria at ang daki ng sanggol. Ating hangaan ang pagiging bukas at masunurin ni Jose. Manalangin tayong matulad sa Kanya upang ating ding matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang kapalan ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin ng lahat. At sumayin. Ang Ama ang haligi ng tahanan. Ang Ama ay mayroong malaking responsibilidad sa kanyang pamilya. Nawa tayo lahat ay maging ama sa ating tahanan, maging sino man tayo sa ating buhay, at mismo maging huwag natin ang pagiging kabanalan at nakit na pamumuhay ni San Jose. At upang tayo maging marapat mag-aral ng isang ito ang dati ng ating mga kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa mga Panginoon At sa inyo mga kapatid, kaluluwa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking kautulan. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at paglubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nilobong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyong pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsahad makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayon sa propesiya, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi, darating na ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyan buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel.
mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita. Mula sa lupain, sa hilaga, at sa lahat ng lupain, pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lumang tugunan ay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay ng katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nakakabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. Siya ay dakilain, itong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa gipin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit, bago sila nakasal, si Maria ay nagtagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng ihip. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose,
Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon po, mayroon kayo nakikita imahin mga 3 years ago lang ito, o 4 years ago, na ibinigay sa atin. Hindi ko alam kung mayroon na kayo sa inyong bahay at nakabili na tungkol kayo sa natutulog si Jose. Meron na ba kayo na yung bago ng si Jose nakakama? Sabi ko, ang tamad-tamad naman nito na nakahigat pa. Yung pala si Jose yun. Bakit yun? Ito yung kanyang yung background ng kanyang imahe na natutulog siya. Habang siya ay nag-iisip dahil nga sa paglilihim ni Maria na unti-unti niya sanang hihiwalayan si Maria, ngunit gaya nga habang iniisip niya ang mga pangyaring iyon, napakita sa kanya ang isang anghel sa panaginip. Kaya nandoon yung imahe na natutulog si Jose. Nang sabihin ng anghel, huwag kang matakot, Jose, sapagkat ang pinaglilihim ni Maria ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ikaw ay magiging katuwang ni Maria, kaya pangangalanan mong Jesus, sapagkat ang batang ito ang magiging tagapagligtas ng iyong bayan at pagpapatawad ng kasalanan ng tao. Nang magising si Jose, pinangasalan niya agad si Maria. Ito po ang background kung bakit si Jose ay natutulog. Hindi dahil tamad siya. Dahil siya na nag-iinip doon yung background niya nang mapakita sa kanya ang anghel. Sabi natin, si Jose ay huwaran ng isang ama. Dahil siya ang naging katawang ni Maria sa pagiging ama upang mabuo ang pamilya ng banal na pamilyang Jesus, Maria, Jose. Kaya ang banal na pamilya ay huwaran ng lahat ng pamilya. Ang ama ang siyang sinasabi nating haligi ng tahanan. Yan siguro yung haligi na yan tatagal yan. Hindi kaya anayin niya. Susuko ang anay dyan. Ang kalaban niyan, kalawang. Kung hindi iisisin at sipinturahan taon-taon yan, ay siguradong mawawala yan. Kaya kailangan i-maintain. Ganyan din si tatay. I-maintain ko si tatay na lagi. Mamahalin din siya. Huwag niyo masyadong paglalabahin. Kawawa naman siya. Mapuputput na yung kanyang kamay. At baka manginginig siya. Hindi na alam. O ano na. Pati pangulan siya. Hindi na niya alam. Kawawa naman si tatay na nagpapalan siya. Naglalaba. Nagluluto pa. Habang daladala niya si baby. Dahil siya yung doon sa bahay. Kasi asawa niya nagtatrabaho. Si tatay yung nagtrabaho. Kaya magpahinga din naman sana yung haligi ng tahanan. Baka matumba yung tahanan pag magkangyaring gano'n. Lampuin niyo nung ako'y bata pa. Si tatay ko, hindi ko masyadong nakakausap. Diba sinabi ko sa yung sundalo ang tatay ko, laging nasa destino. Ipinanganak na kaming wala siya doon sa tatabi ng nanay ko. Lahat, 6 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Kaya hindi siya nasa tabi. Si lolo ko lang ang laging nasa tabi. At si lolo ko ang nagpapangalan sa amin. Apolinario ang pangalan mo. Dahil July 23 ngayon, birthday ni Apolinario Mabini. Sabi ko, salamat ko, hindi ako naging lumpo. Dahil din sa kalendaryo nakalagay doon, Santa Brigida, San Apolinar.
23 July. Pero ngayon wala na yung Apolinar. Nasa 19 na yata. Ililipat. At sabi ng lolo ko, magiging dakila ang anak mong yan. Panganay yan. Nalaba ko ng lolo ko. Lagi kami sa bukid. Tinuturuan ako kung paano mabuhay talaga. Marami ako natutunan sa lolo ko kaysa sa tatay ko. Naturuan niya kung paano mag-prepare ng pagtatanim ng palay mula doon sa agsikta hanggang sa agarado o ano man, hanggang gawan. Wala namang ganun-ganun noon, yung fertilizer, hindi. Walang fertilizer noon. Nililinis ko lang yung inaalis yung mga damo at binabantayan. Dahil yung palay namin nun, hindi naman yung sabi natin na sabi ito. May tawag doon sa maliliit naman, yung bigla. Kasi mahaba yung palay noon eh. Miracle rice. Yun yung unang-una, yung miracle rice, sabi nila maliliit. Biglang lumiit. Kaya pati lahat ng mga classmates ko, miracle na. Miracle. Maliit. Eh, mahaba yung palay noon eh. Mahaba. Wala pa yung maliliit na palay na yun ang mga panahon na yun. Anyway, natutunan ko po lahat na pupunta sa bukid, dala-dala ko lang yung bigas at asin o kaya bagoong. Bahala na akong kukuha ng mga pagkain ko doon sa bukid. Marami naman doon, tampalaya, kalabasa, papait. Yung mga bata, hindi nila alam yung papait eh. Kung ano pa yung tabuk sa ilog, rama, rama kami doon, kape, bulog, so, napakasarap nun. Ilagay mo lang asin ng tubig, puluan mo, okay na yun. Wala nang iba-iba pa, wala mantika, walang gano'n. Natutunan ko po yun lahat. At kung paano mamuhay doon sa bukid at sa bahay. Ang natutunan ko nung po sa tatay ko yung maglinis. Kasi ang tatay ko pag umuwi, hindi umaalis sa bahay namin. 3 araw, 4 na araw. Hindi yung gaya nung makikita mo, pagdating yung tatay, pupunta sa barkada, makikipag-inuman, makikipagkwentuhan. Pero yung tatay ko, doon lang sa bahay. Ano ba yung ginagawa niya? Iipunin niya lahat ng mga kumot namin. Lahat ng mga kortina. Lalabahan po siyang maglalaba. Kahit na nagagalit na si nanay, nagaruspay ka, ang kanya, yung parang naglabahan, nagaruspay. Para meron lang lalaban niya. Kung wala na siyang lalaban, pupunta sa baba. Kasi sa baba yung bodega doon yun. Iba yung first floor, yung doon ang bahay. Ang bodega lang, doon yung asin, yung bigas, yung bagoong. Lilinisin niya noon yan. After 3 days, uuwi na yun, pupunta sa destino niya. Sabi, mahalang-balang, malinis lahat, maayos. Doon yung pa natutunan ko sa tatay ko. At ang isa pang natutunan ko, anak, kapag mag-bisyo ka, kapag may trabaho ka na, hindi yung nangihingi ka ng sigarilyo mo, nangihingi ka ng inumin mo na parang buwan. At pupunta ka lang doon sa barkada mo at uupo, makikitagay ka. Ibig sabihin, wala ka naman na ibibigay, parang gano'n. Ang ibig sabihin ng tatay ko, magtrabaho at mag-aral ka muna bago ka magkaroon ng bisyo sa iyong buhay. Tama po. Nagka-bisyo-bisyo na ako. Nung nasa seminaryo ako, 3 paketing Marlboro, isa na ako. Iniinom pa lang namin, 4 kantos pa. Anisado. Sa kabilog, yun naman. Pero noong 1995, pari na po ako, nag-graduate na ako sa paninigarilyo at pag-iinom. Napahiya kasi ako doon sa isang matanda. Father, alam mo, sa totoo lang, kapag nagkukumulyon kami sa'yo, sabi nila, ang baho ng daliri mo. Tulak ko na sana yun. Pari ba na lang ako eh. Ay, gano'n po ba? Napahiya talaga ako. Magmula noon, hindi na ako nalito talaga. Kasi kahit na anong gusto mo, alkohol o pabango, kapag may nicotine yung daliri mo, wala eh.
Magmula ng first year college hanggang maging pare ko, ilang taon yan. 3 pakiting Marlboro. Hanggang Philip, hanggang hook na lang kasi nagmahal yung Marlboro sa Philip eh. Yung hook na lang, sabi hanggang champion, pang kubeta. Kahit nakawan. Ganun. Wala. Noong 1995, after pinatubo ko, nag-graduate na ako dyan Paliman. Pero, Rapulyo, mga 2 months ago, nag-x-ray po ako. Ang sabi ng doktor, Father, meron kang ubo? Meron kang, wala naman po. Meron silang nakita ko sa bawah ko, na parang haze doon, epekto ng sigarilyo. Tagal na po, 1995, tapos ngayon 2019 na. Ganun po ang sigarilyo kayo mga naninigarilyo. Huwag na kayo manigarilyo mga bata. Ganyan namatay si tatay ko sa naninigarilyo. Dahil nagkaroon ng emphysema hanggang gumagano na yung daliri niya. Nung nag-retire siya, may sakit na nga, sigarilyo pa ng sigarilyo. Hanggang 4 na hakbang na lang niya, hinihingal na siya. Sabi ng doktor, Father, 30% na lang operational yung puso ng tatay mo dahil sa kanyang paninigan mo. Ganun po ba? Kailan siya magiging zero? February, March, April, May. Namatay siya sa ICU sa dahil na yung paninigan nila. Kaya kayo, makinig kayo sa inyong tatay. Kung mayroong vision nakikita yung masama sa tatay, huwag tutularan mga bata. Maging babait kayo. Sayang yung buhay nyo. Hindi kayo magiging pare katulad ko pag hindi kayo magiging pare. Maging mabait kayo. Gaya ko. Maging pare ko. Kahit mayroong yung talagang stop, when you say stop, stop. Hindi ako binibigyan sabi, ang hirap Father, ang hirap alisin. Ay, hindi. Nasa will yan eh. Pag sinabi mo, stop, stop. Nasa kanyan, nasa isipan mo lang yan. Ang hirap, kahit ang hirap alisin yung vision na yan. Ang hirap. Nung sinabi ko, stop ako, stop. Kahit hanggang pakikinig, hindi pa isa-isa, hanggang mawala. Yun, nangyari ko doon, tumaba ako. Noon, ang sexy ko. Dito, huwag niyo akong sumugay Father Danny. Bigla akong tumaba. Gaya din siya. Father Almong, galing maligal yun. Father Moso, galing yung mga yun doon. Na nag-stop sila, tumaba silang lahat, pati ako. Makinig kayo sa tatay ninyo. Kaya sabi ko sa tatay ko, opo. Sabi niya, anak, huwag kang magsusundalo. Mabigat, hindi maganda, na mahirap ang buhay ng sundalo. Sabi ko, yun ang kwan ko noon eh. Pangarap ko dahil idol ko si tatay ko noon. Idol ko, hindi lang naman sa paglilinis o paglalaba, hindi naman doon. Pero pag naka-uniform siya ng sundalo noon, kwan-tuwa ako noon, tatay ko yan. Yun ang pangarap ko. Hindi natupad ang pangarap ko. Yung pangarap ng Diyos ang natupad ko. Naging sundalo ako ni Kristo. Tunay nga mga kapatid, napakahalaga ang isang ama sa pamilya. Totoo po yan. Alam naman natin, kayong mga nakakatanda, napakalakas ang epekto kapag walang tatay doon sa pamilya. Napakahirap. Napakahirap ng isang ina na magpapalaki ng anak na walang tatay. Lalo na lalaki yung anak mo. Walang makakausap. Baka maging yun, huwag ka na, nanay! Kasi wala siya nakikitang tatay. Tatay! Anyway, hindi mo kumpleto. Ang maapektuhan talaga yung mga anak. Ginawa po talaga ng Diyos na magkaroon lagi tayo ng huwaran
sa ating buhay. Halimbawa, sa San Jose. Kung inyo po makikita yung buhay ni San Jose, hindi masyadong nakasulat sa banal na Biblia. Sabi ng doon ay isang matuwid na anluwagi. Ano yung anluwagi? Ayan. Ano yung anluwagi? Kita mo, anluwagi. Ha? Anluwagi. Tagalog yun eh. Sa Ilocano, karpentero. Oh. Di ba, hindi na napag-aralan yun? Hindi na yung education natin ngayon. Ang anluwagi ay isang karpentero ni Jose. Dahil ito ay isang tunay na tumutupad sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Pag sinabi gaya nga ng kung hindi nang espesyal si Jose at pinili, hindi niya gagawin ang pinagagawa sa kanya ng anghel. Aalis na yan. Pero dahil sa kanyang pagmamahal at pagnanampalataya sa Diyos, sumunod siya sa anghel ng Panginoon. Ano nangyari? Tulo ang katuparan ng plano ng Diyos, ang pagliligtas sa libutan. Ito po ay isang puwanan lamang at isang hamon din sa ating lahat. Hindi man tayo tatay o nanay-tatay tayo nag-iisa doon sa tahanan. Ibig sabihin, mayroon tayong napakalaking responsibilidad sa ating anak. Pagkatapos ng 12 years old ni Jesus, cut po yung story noon at ang sumunod doon si Jesus ay nag-preach na. Ano ang buhay mula sa 12 taon noon ni Jesus hanggang siya ay 33 o 30 years old na nang magsimula siyang magpahayag ng kanyang sarili. Kasama niya si Jose sa carpentry shop niya. Just imagine ang ating Panginoong Jesus kasama kanyang ama na si Jose naglalagari ng pupukpok. Isang anluwagi din. Tingnan nyo, nandoon yung buhay nila sa panahon na yun. Ito ang isang bagay na hindi natin nakikita mga kapatid pagkaminsan. Naakala natin ang pagiging isang ama ay ganun-ganun lamang. Lalo ngayon, napakahirap po ang maging ama. Salamat naman kung salamat sa Diyos kung matutuloy, ibabalik nila yung good manners and right conduct. GMRC. Salamat naman kung ibabalik yun. Ako, malaking tulong po yun sa mga bata. Sabi ng mga bata, Father, ano ba yun? Hindi nila alam yun. Tayo mga nakakatanda ng nakakaalam. Kaya ito po ang dapat natin pakinggan mabuti sa ating sarili na ang Diyos gagawa ng paraan sa ating buhay na maging matuwid tayo sa kanyang harapan. Pero pagka minsan kung pinipili natin yung gusto natin at hindi tayo marunong makinig at sumunod, ang landas natin na dapat matuwid ay lumiliko-liko. Ngunit ang Diyos hindi susuko, gagawa pa rin siya ng paraan. Isusugo pa niya yung pinsan, yung kapatid mo, para baguhin ang iyong landas. Pag hindi ka pa makinig sa kapatid mo, sa pinsan mo, nanay mo, sa iyong buhay, maghihintay pa rin ang mga Panginoon. Para ikaw ay magkapaglantas sa tamang daanan patungo sa Kanya. Napakabait po ng ating Diyos. Sabi nga natin, God is good all the time. Kung ganon ang ating pananaw sa ating buhay, sana po yung mga anak na yan hindi mapupunta sa liku-likong daan yan. Nandoon pa rin sa ating pagpapalaki ng ating mga anak ang kanilang kinabukasan. Kaya ito isang hamon po ulit sa inyo, mga nakatatanda sa pananampalataya. Kaya namnamin po natin ang lahat ng ating pataimtim na panalangin lagi sa banal na misa. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Meron po tayo mapupulot. Gampanan po at gawin po natin. At syempre, ang lagi tayong magpasalamat sa Diyos.
araw-araw, oras-oras ng ating buhay, sapagkat hindi niya tayo tinatalikuran, hindi tayo pinababayaan ng Diyos na laging nagmamahal sa ating lahat. Kaya nandito po tayo ngayon dahil sa biyayang tinatanggap natin at mismo nagsusumikap tayong magampanan ang kalooban ng Diyos sa buhay na ito. Kaya magpasalamat po tayong lagi sa banal na misa, nagtunyo ang iyong buhay, nagsusumikap tayo kahit na hirap tayo. Ang Diyos hindi tayo pabayaan. Napakaraming ang trahedya, krus na ating nakikita sa ating dinaraanan. Pero lagi natin mapaglalabanan yan at patuloy tayong maglalakbay kapag tayo ay patuloy na nananampalataya sa Diyos. Huwag niyong kalimutan, sinabi nga ng mga propeta, Emmanuel ang kanyang pangalan, nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat para sa panalangin. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak sa tulong ng kanyang panalangin. Dumulog tayo sa Diyos na kalaymay hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na ating Santo Papa, kay Bartolome na ating Obispo, mga pari at mga lalaking religyoso, pasalamin nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Panalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, patularan nawa nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayon kanilang magaya din ang kalooban at kagustuhan ng Diyos para sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, may padama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at matiwasay na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpunawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kahilingan ng Diyos na hindi nagmamaliw kailanman, lalo na ang kaluluwa ni Padre Chico Vicente at Alfredo Mendoza Versosa Sr. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng ating katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon na Fernandez family, Alzuelo family, Luz Santa Maria, Eugenio and Borlasa family, Versosa family, Alfredo Versosa III, Philip Versosa and family, Mirna Del Pilar, at para sa mabilisang pagaling nila, John Paul Edwards at Axel Rose de Vera. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kami matulad kay San Jose na siya naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling na ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang pag-aaral natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkakaan sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at kanalan sa ating kapalipaman at sa buong sambayanan niya. Ang maraming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong gambala, ay pagbalinawa ng paglukob sa banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsinang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang na. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinalabigan ng mahal na Birhen Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabig at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyig sa iyong kadakilaan. Banal ito ang mukha ng lahat ng kabanalan kaya sa pamamagitan ng Espiritu. Gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad, sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, ginawa kanyang kanis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa amin. Pagpunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng tangis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami sa salo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo at lahat ng kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mamumuhay, gayon din ang lahat ng mga kumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kami lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay isa ni San Jose na kanyang esposo, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang nagkakaisang loob ang kapatid ng panalangin tinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Iniibig namin kami diyan sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigyan kayo ng kapayapaan sa Espiritu Santo.
Kristo ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong lahat ngayong inanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ang pararamdaman ang pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagawin niya.
Basagin mo naman yung katitingin mo. Magandang gabi po. Ngayon po ay gabi ng mga OFW, kaya inaanyayahan po ang mga nagsimba po na OFW ngayong gabi na tumayo po. Mga OFW. Or family daw po ng OFW. Wala lang po sa gitna. Ang bagong bayani ni Rafael Pulmano. Nilisa ng bansa kapalit ng dolyar, Singaporean Pacific ang inalagaan. Ang sariling anak na lamnan ng tiyan, gutom sa kalinga ng magulang naman. Gurong naghahangad ng riyal na kita, nag-domestic helper sa Saudi Arabia. 4 years nagtyagang magpakadalubhasa, sa ibang lahi pa nagpaalila. Dating chief engineer sa sariling nasyon, sa abroad nag-apply, carpentero mason. Nooy naka-jacket sa lamig ng aircon, sa init ng araw ay sunog na ngayon. Sawa na sa laging galunggong ang ulam, nagsikap marating ang bansa ng sakam. Sariling katawan ang itinalakal, umuwing mayaman, malamig na bangkay.
Nagtiis maglayo yaong bagong kasal upang pag-ipunan ang kinabukasan. Masakit na birong pag-uwi ng bahay, nang walilang kabiyak, may iba ng mahal. Sila ang overseas contract workers natin, masipag, marangal at mapangarapin. Kahit may panganib, ayaw magpapigil, legal o illegal, bansa'y lilisanin. Gobyernong kailangan ang foreign currency, passport, POEE at etc. Saludong-saludo, labis ang papuri sa OFW, ang bagong bayani. Palakpakan po natin ang mga kapatid nating OFW. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga nakiisa na magsuot ng color green ngayong gabi. Bukas po inaayayahan kayo na magsuot ng color blue. At inaayayahan din po ang mga single and blessed na magsimba bukas ng gabi. At muli po, ina-encourage namin kayo na tangkilikin ang ating proyektong Hang Pasko ay Sumapit, wish mo sa parol ay isabit, kung saan maaari niyo pong isulat ang inyong mga kahilingan sa parol na nangangahalagang 100 pesos o kaya naman po sa Christmas card na worth 10 pesos po. Maaari po kayong lumapit sa mga volunteers para po mag-avail. At ang maliligong pong pondo sa ating proyekto ay ipapamahagi po natin sa mga kapatid natin at sa mga pamilyang kapuspalad po sa ating darating na gift giving ngayong December 22. At maaari din po kayong mag-donate po ng mga Noche Buena package gaya ng spaghetti, spam, or corned beef, or kahit ano pong makayanan na pwede niyo pong ibigay, or candies po na ipapamigay sa mga bata sa darating na Pasko. Yun lamang po, maraming salamat. Mag-stay lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsalo sa kadalang mahain, lagi nawa namin madama ang iyong kagandahan loob upang kami magkamit ng kaligtasang pagkudaan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, bakit sa walang hanggan. Amen. Pwede mag-business. Dalawang gulong ng pick-up ko, saldo na kasi. 9,000 yung sa gulong. Pwede. Hindi tayo ko. Wish ko dalawang pick-up, kahit dalawang gulong ng pick-up ko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Palagay lahat ng ating mga Panginoon Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na nating pagdiriwang, humayin tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpapasalamat po kami sa sponsor ng misa ngayong gabi, ang Eugenio at Borlasa Family